ito pong ating, kinuha natin na mag-aral kayo sa akin. Yun, dito natin ipofocus ang ating Sunday School, mga kapatid. Mag-aral kayo sa akin. Kaya pag-aralan natin yung attitude and character of Christ. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil, tingnan nyo mga kapatid, magbago ang ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. At huwag mong sabihin na ang hirap, no! Ibig bang sabihin, wala si Kristo sa iyo? Ibig bang sabihin, mga kapatid, hindi ka bagong dinala? Questionably. Pero sabi na po, I never leave you nor forsake you. Di ba ba? Hindi niya tayo iwan. Kaya huwag mong sabihin, hindi mo kaya. Nagpakita na nga, nagkatawang tao na nga ang Panginoon. Talo sa, kumbaga sa akuan, nagbigay siya mga kapatid ng halimbawa. Ipinakita niya ang mga hakbang. Yung mga gawa. Pinakita niya lahat. Sabi naman niya, sabi nga, if any man wants to follow me, kailangan, follow tayo. Follow tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, sundin natin mga kapatid, yung kanyang mga pinakita sa atin. Halimbawa, ano ang kanyang pinakita? Okay, anuhin muna natin. Itutok muna natin. Kasi dito nahihirapan na napakarami mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ibigin mo ang iyong kaaway. Okay? Now, dinugtungan pa. Sabi doon, bless them that curse you. Pagpalain mo daw ang sumusumpa sa iyo. Gawan mo, do good to them that hate you. Gawan mo ng mabuti ang napupuot sa iyo. Tapos sinundan pa. Pray for them. Pray for them which despitefully use you and persecute you. Ito ang sagot. Tingnan natin Sabi, if any man be in Christ, he is new creature. Kung siya kasama mo at ang buhay mo ay dapat, ang Panginoon ay namumuhay sa ating buhay mga kapatid. Ano ang sunod na verse? Maganda yung sunod na verse. That ye may, sige, 40, sunod na verse, Brother Jirel. Ye may be children of your Father, which is in heaven. For he may be satirized in the evil and on the good, separate the just and the unjust. Okay, tayo mga kapatid. Dito pala makikita ang tunay na Kristiyano, ang tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, kung hindi po natin nagagawa ibigin ang ating kapatid, how much more ang ating kaaway? Pero, ang sabi ng Biblia, kung nagagawa pa rin natin mga kapatid, na ipag-pray ang mga umuusig sa iyo at nagagawa mo pa rin yung mga napupuot o nasusuklang nagawa mo pa rin mga kapatid na gawan ng mabuti. Anong mangyari sa buhay ng isang sumusunod kay Kristo? Kayo, upang kayo'y magiging anak, magiging anak ng inyong Ama na nasa langit. Hallelujah. That ye may be the children. Kayo'y magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sa makatuwid mga kapatid, ang malaking lesson dito na kung hindi natin magawa mga kapatid ang Christ-like attitude, disqualified po tayo. Hindi po tayo mga kapatid karapat-dapat na tawagin mga anak ng ating Ama na nasa langit. Ngayon, mahirap ba gawin ito? Hindi po mahirap mga kapatid. Kung si Kristo ang nananahan sa atin, kung si Kristo ang nasa buhay natin, kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin mga kapatid, magagawa po natin. Dahil sinabi ng Panginoon,
Learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Sa mga nagmamahal, nagtutoo sa Panginoon, magagawa po natin kahit ang kaaway, pwede natin ibigin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Pwede mo ipagkakalay. Amen? Instead na sumpain, ha? Anong gagawin mo? Lord bless him, nakakaginawa. Magising siya sa katotohanan. Katulad sa ipinakita ng Panginoon, nung nakabayubay na siya sa krus. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Anong ibig sabihin? Ha? Kung sa natural at saka makataong pananaw, mga kapatid, anong hindi patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Anong ginawa nila, mga kapatid? Hindi ba na intentional yung kanilang ginawa? Nasampalin nila ang Panginoon? Tusukin nila ang buwan? Alam ng ginagawa nila dahil sa galit nila, dahil sa pagkamuhi nila, na ang akala nila, nagpapanggap lang siya. Dahil ang pinakamabigat na accusation ng mga Hudyo, mga kapatid, yung sabihin niya siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon, siya ang Diyos. Yan ang pinakamabigat talaga na hindi nila matanggap. Na siya ang Mesiya, na matagal na talagang hinihintay nila. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila na dumating ang Mesiyas. Tingnan nyo, pagkatapos, kinlaim, tinanggap ng Panginoon, hindi. Sabi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinabi mo. Hindi siya ba, hindi iba yun. Hari ng Hudyo. Hindi basta-basta maging hari ng mga Hudyo. Pero dininay ba niya? Yung sinabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko. Teka. Naku. Huwag kang dapat magkwanda. Isa lang ang Diyos. Huwag kang magsabing ganyan. Pinigil ba niya? Sinaway ba niya? Hindi. Yun ang pinakamabigat na kasalanan ng mga Hudyo. Na hindi sila naniniwala na si Kristo ang Mesiya, na si Kristo ang hari, na si Kristo ang Diyos. Hindi sila naniniwala. Kaya yun ang pinakamabigat na kasalanan. Kaya alam nila yung kanilang mga ginagawa kay Kristo, pero pinakita lang ng ating Panginoon ang halimbawa. Na kahit na nakabayubay na sa krus, ipinakita niya talaga, mga kapatid, ang pagmamahal. Hindi siya nagtuwawag ng anghel. Ay, hindi nila alam na itong pinako nila, ito ang lumalang ng langit at ang lupa, isang hudyak pula sa mga anghel. Isa lang patay silang lahat. Pero hindi niya ginawa. Iyan ang pinakita ng Panginoon. Ikaw muna, sandali lang Kaya alam ko yan kay Kristo. Okay. Ang akin laging dinadrive out dito, mga kapatid, itong napakabigat isipin ng mga tao, lalong-lalo ng mga kapatid, kapag hindi pa talaga natin naunawaan ang karakter ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kailangan maging gaya tayo ni Kristo para maging karapat-dapat tayo kay Kristo. At magagawa natin, mga kapatid, dahil ang buhay natin, kinabubuhay natin, hindi na sa ating sarili, kundi na kay Kristo na. Ngayon, kung tayo ay nabubuhay kay Kristo, mga kapatid, magawa natin ibigin ang ating kapatid. Amen? Kaya kung minsan, mga kapatid, sa church, may salita lang na kwan, hindi mo parang ayaw niya na makita ang kapatid niya, na-open na siya, tapos ang galing mo magpuri, ang galing mo Diyos, salamat po mo na, mahal kita. Ngayon, pag nakita mo kapatid, higit na dula ang akong presensya sa makita ko ginagawa. Kita mo, mayroon pa nga nangyayari na impis, mga kapatid. Tingnan nyo, ito ay gusto lamang ipaabot ng Panginoon. Ang sabi na po, ibigin mo ang iyong kaaway. Mahirap yun. Pero tanong, ang tanong, mga kapatid, yung mismong kapatid mo. Kaya yun ang nakikita sa, nasasaktan yung puso ko, mga kapatid. Then, ang galing-galing magpuri. Ang galing-galing. Akala mo sila na ang righteous. Ngayon, sabi ng Biblia, kung ang iniibig ninyo, ang umiibig lang sa inyo, ano yung ganti? Hindi pa ang mga hintil, gano'n na kanilang ginagawa. Ngayon, kung
kung ang inyong pakitaan ng mabuti ay nagpapakita lang din ng mabuti sa inyo, sabi nga, if you salute your brethren, if you only salute your brethren, what do you more than others? Kung ang inyo lamang binabati, yung bumabati sa inyo, paano pagkakaiba nyo sa mga hindi? Hindi ba ganyan ang kanilang mga ginagawa? Kaya mga kapatid, ito ang malaking lesson sa atin. Yung sabi niya, mag-aral kayo sa atin, pag-aralan natin ang buhay ng ating Panginoon. Dahil sabi niya, if you want to enter into the kingdom of God, dapat mga kapatid, sabi niya, you want to come to take up your cross. Kaya yung cross natin mga kapatid, yung sarili natin na parang ang hirap ng patawad, ang hirap pagka may naka-open sa iyo, kapag may nagagalit sa iyo, kapag may nagsalita sa iyo ng ano, gusto mo mga kapatid, umusok din ang iyong ulo, umusok din ang iyong buwana, gusto mo rin gantihan. Pero pag nakita natin ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon, tingnan mo mga kapatid, grabe. Sige nga, ito na, dito na lang, last. Yung Philippians chapter 2, verse 5, diyan natin makita, manginginig tayo sa ipinakita, nakapakumbaba ng Panginoon. Hindi basta-basta. O tingnan nyo, Philippians chapter 2, siya na, Diyos na siya. Pero pinakita niya, naging tao mga parang ipakita niya sa atin ang halimbawa para tayo naman ng mga tao, kung siya mga kapatid, Diyos na, ginawa niya pa, sino pa tayo? Ano pa tayo? Malaking sampal mga kapatid. Sige nga, kay Philippians muna, chapter 2. Okay, ano natin, kasi, Let this mind be in you. Sige, isa-isahin natin. Sige. Let this mind be in you. Let this mind be in you. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip. Sige. Which was also in Jesus Christ. Na kay Kristo Jesus. Sige, tuloy. Obeying the word of God. Ano siya? Mga kapatid, na siya bagamat Diyos. Sige. So it not robbery to be equally. Hindi niya inaring maging kapantay sa Diyos. Tingnan nyo. Diyos na siya, hindi ka pa inaring magkapantay. Bakit? Anong dahilan? Sunod. But made himself of no imitation. Sige, tuloy. And took upon him the form of a servant. Kuhan mo na. Anong ginawa niya mga kapatid? Ito ang malupit na ginawa niya. Diyos niya, pero anong ginawa niya para ikaw at ako, mabigyan niya lamang, mag-demonstrate siya mga kapatid sa buhay na dapat nating ipamuhay. Yung buhay na dapat nating ipamuhay, siya nag-demonstrate mga kapatid, na siya ay Diyos, ginawa siya, nagkatawang tao siya, naging tao siya. Anong ginawa niya mga kapatid? Yung sinabi nga, hinubad niya ito. Tingnan nyo, hinubad. Mahubad ba natin yung pride natin? Bubarin natin. Hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Yan. Sunod. It was made in the likeness of God. Nakitulad sa mga tao. And being found in fashion as a man, he humbled himself. He became obedient to death, even the death of the At yan, iyon na ang konklusyon mga kapatid. Ang wika, naging masunurin siya, hanggang sa kamatayan sa krus. Tingnan nyo mga kapatid, ang ipinakita niya sa atin na halimbawa. Hallelujah. Living as an example. Wala tayong hangga. That you should follow my steps. Kung ang Diyos, mga kapatid, pinakita niya para siya tularan, para siya sundin, naging tao siya. Sabihin mo, imposible kasi. Tao lang tayo ito nga, hindi mga kapatid, imposible. Yung mahalin mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong kaway, hindi imposible. Dahil ang mga anak ng Diyos, ilagay natin sa ating puso at sa ating isipan, ang mga anak ng Diyos, extraordinary yan. Why? Si Kristo kasi ang nananahan sa kanila. Palagpagan natin ang Panginoon, si Kristo ang nananahan. Kaya mga kapatid, kung wala si Kristo, wala tayong magagawa.
Kaya pinakita ni Kristo, mga kapatid, ang napakagandang halimbawa. Bagamat siya'y Diyos, nagpakababa siya, nakitulad sa tao. Mga kapatid, hindi niya na hindi basta-basta ang aking kalagayan. Wala na siyang reputasyon kahit na mawala ang kanyang reputasyon. Nagpakababa siya, mga kapatid, nakitulad sa tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ngayon, ang ginawa niya, mga kapatid, hanggang sa kamatayan sa krus, mga kapatid, hindi niya ininda ang sakit at ang kamatayan para ikaw, marunong na tayo magpakumbaba. Amen. Para natuto tayo. Ano ba yung ginawa niya hanggang napako siya, hanggang namatay siya? Dahil sa iyo at sa akin yan, para matuto tayo. Kapatid mo, yan ang nangyayari, mga kapatid, masakit. Masakit talaga. Kung yung wala, yung sabi niya, mag-aral kayo sa atin, doon tayo tututo. Mag-aral kayo sa akin. Ano ba pag-aralan? Yung attitude, character. Ano ang pinakita niya, mga kapatid, na halimbawa, siya ang the greatest lover, mga kapatid, of all. Minahal niya tayo kahit kasuklam-suklam tayo sa kanyang harapan. Kahit tayo isang basahang marumi, kahit tayo isang kadiri-diri, mga kapatid, tingnan nyo, pinili mo kami. Amen? Ngayon, mga kapatid, napakapalad mo naman dahil hinugasan ka na niya, binihisan ka na niya. Mga kapatid, ano ang kanyang ibinihis? Yung cloth of righteousness. Yung kanyang katuwiran, naging katuwiran mo na. Ibinihis niya, iyo na ito, bihisan na kita. Dahil yung katuwiran, kahit ano pang gagawin ng tao, basahang marumi pa rin ang kanyang katuwiran. Dahil ang kanyang katuwiran, hindi angkop sa kalooban ng Diyos. Pero kung ang katuwiran ng Diyos, ibinihis niya sa iyo, mga kapatid. Anong mangyari sa iyo? Hallelujah! Wala nang accusation si Satanas. Ang dugo ni Kristo, di ba? Tingnan nyo, mga kapatid. Ang dugo ng mga hayop noon, pangtabon lamang ng kasalanan. Pero hindi nakaalis. Pero ang patak ng dugo ng Panginoon, kaya nanginginig si Satan kapag banggitin mo ang dugo ng Panginoon. Dahil kahit ano ang iyong weakness, kahit ano ang iyong kasalanan, ngayon, mga kapatid, deep inside talagang gusto mong maglingkod, gusto mong mahalin ang Panginoon. Nandiyan talaga, mga kapatid, ang desire ng puso mo. Ngayon naman si Satanas, buntot ng buntot sa iyo. Hindi ka na magbabago. Masama ka na, tingnan mo, nagsisi ka, andyan ka naman. Hindi na. Kaya ang dugo ni Kristo, napaka-powerful. Kaya sabi niya, they are new every morning. Kung nung nakaraan, hindi ka na-define doon to your past. Na-define ka kung paano ka ngayon kumilos, kung paano ka ngayon naglingkod sa Panginoon ngayon. Dahil iba, bawat araw, iba. Huwag mo na sabihin na, ay grabe ang grabe, puspos ako ng Espiritu ng Panginoon. Hanggang isang taon na ito. Hanggang isang linggo na ito. Nako, mga kapatid, kinabukasan, galing ng revival, backslide. I-garantiya mo, puspos ka ng ano? No! Kaya nga, mga kapatid, sabi nga, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Dahil sa dugo ng ating Panginoon, nanginginig si Satanas, kahit ano ang accusation niya, mga kapatid, na ikaw talagang hindi ka na maliligtas. Hindi ka na talaga mababago. No! Dahil ang dugo ng Panginoon ay napakabisa. Ngayon, mga kapatid, inaralan na naman tayo. In return naman, sa kabutihan, sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, nagpakita na siya ng halimbawa. Sabihin mo, imposible. Sabihin mo, mahirap. Wala pala si Panginoon sa iyo. Kung hindi ganyan. Wala pala Panginoon sa iyo. Hindi pala, mga kapatid, na i-crucify ka kagaya ni Kristo. Na ang buhay mo ngayon, na ikinabubuhay mo, hindi na ang iyong sarili, kundi ang ang Panginoon na. Huwag tayong magparinan kay Satanas. Dahil si Satanas, mga kapatid, laging bumubulong yan sa iyo. Sa bawat pagkakamali mo. Pero ang importante, mga kapatid, nandiyan talaga yung pagpupunyagin mo. Nandiyan talaga yung desire mo na paglingkuran mo talaga ang Panginoon. Ngayon, kulang lang ang sa ating mga kapatid. Alam nyo, ang problema, kulang tayo, hindi natin inaral.
Hindi natin inaral ang Panginoon. Hindi natin pinag-aralan ang kuha ng Panginoon. Pag inaralan natin, mga kapatid, walang dahilan. Walang dahilan, mga kapatid, na hindi natin kaya na maglingkod kasama ang Panginoon. Walang dahilan na tayo, mga kapatid, ay laging talunan, laging biktima ng kaaway. Wala, dahil laging nandyan sa isip ko, kasama ko ang Panginoon. Greater is He that is in me. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan. Siya ang nabubuhay sa aking sarili. Mga kapatid, dapat i-confess kasi natin. Kasi minsan, mga kapatid, hinahayaan lang natin para nagwawalang imik lang tayo. Di ba sa Joshua 1, bigyan ko kayo sa 1, Joshua 1, anong sabi sa Joshua 1? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Ngayon, ano bang gamit ng mouth? Bakit tayo nilalang ng may mouth? Sige nga, sige, mag-okay kayo. Bakit tayo may mouth? Anong gamit ng mouth? Anong gamit ng bibig? Sige nga, magkuhan na kayo. Anong gamit ng bibig? Ha? Para ilahan ang salita ng Diyos. Sige. Okay, maganda. Anong gamit ng bibig? Okay, anong gamit ng bibig? Okay, anong gamit ng bibig? Okay, so ang gamit ng bibig, hindi nga, tingnan. Ganun ba, mga kapatid? Walang gamit yan. Anong ibig sabihin? Anong gamit ng bibig? Talagang may audible, mayroong tinatawag na words na lalabas dyan. Dahil sabi nga, printed letter is dead. It is by human voice alone that can make the dead letters live. Ibig sabihin, mga kapatid, para magtagumpay tayo, ibuka mo yung bibig mo. Sabihin mo, God never left me nor forsake me. I am the Son of God. Kuminsan kasi, mga kapatid, nalilimutan na i-vocalize mo, i-verbalize mo. Speak the word. Yan ang kailangan, sabihin mo. Kasi powerful itong lalabas sa ating bibig. Sabi nga, death and life are in the power of the tongue. Kaya yung bibig natin, mga kapatid, ibuka mo. Pagdating, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, yung pangako niya, yung sinabi niya, doon ka maniwala. Hindi doon, mga kapatid, yung mga bulong ni Satanas at yung nakikita mo sa paligid. Tingnan mo sa the Word of God. Pag sinabi ng salita ng Panginoon, kahit ano pang nasa paligid yan, hindi yan, mga kapatid, pwedeng hindi yan pwedeng lasunin o hindi kayang pasinumbalian o pasinungalingan, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ganyan manindigan. Dahil yan ang kulang sa atin. Kung hindi, mga kapatid, i-internalize natin yung salita ng Panginoon. Yung bakit sinasabi, the word of this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi hihiwalay. Anong ibig sabihin? Hindi hiwalay. Makaganyan ka? Lagi mong sasabihin. Mga kapatid, amen. Tapos, pagbulay-bulayan mo, ngayon, yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid, ibigin mo ang iyong kaaway. Pagbulay-bulayan mo yan. Ibigin mo kayo. Naku, pagdating, kapatid mo, kaaway mo, pinanibig. Kapatid, magkapatid. Hindi na magkapatid. Pero hindi nagbabatian, hindi pinapakita yung pagmamahal. Ang isipin mo lang, sinabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Love your enemy. Love your enemy. Ay, di, kaya mahalin si brother. Amen? Pero kung wala yan, sabi na po yung love your enemy, ay mahirap kahit sa tunay na buhay. Di ba mahirap mahalin ang kapwa? Di ba lalong-lalo ng mga bendisyon mo nagugustuhan? Dahil kung mag-astas ko minsan pa, pasindiya talaga. Nakong taong yan. Kung nawawala ang espiritu, nakita ko sa tao. Ako si brother, kaya abang naman ako. Dami-daming mga nilalagay sa utak, mga kapatid. Kaya sabi niya, mahal ko ang Diyos. Naku, paano mo maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapatid na mismo nakikita mo, ay hindi mo halos maibig. Bakit sabihin mo, mahal ko ang Diyos? Kita mo, natuloy sa katuloy. Sampal! Amen! Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga kapatid, para ito kasi,
Death and life in the power of the tongue. Buka mo ang bibig mo. Huwag ka lang na pagmuni-muni mo mga kapatid. Alam mo, sabi nga, our mind is like open windows. We need screen to keep the bugs out. Ang daming pumapasok yan. Pero pag buksan ng bibig, ako'y anak ng Diyos. Bakit? Kontra ka? Satan? Sinong kontra? Anak ako ng Diyos. Baka pag sabi mong anak ng Diyos, mga kapatid, iba ng karakter mo. Anak ka ng Diyos. Pagkatapos, kung hindi mo ikuha ng identity mo na anak ka ng Diyos, mga kapatid, anong gagawin pag hindi mo ikuha ng identity mo na ikaw anak ng Diyos, diyan mga kapatid, medyo pati yung faith mo, pati yung mo mga kapatid, diyan. Kapag ka hindi mo i-vocalize, i-verbalize mga kapatid na ikaw anak ng Diyos, diyan makakasingit ang kaaway. Pero pag sinabi mong anak ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, kampi mo ang Diyos, lumalakad ka sa liwanag. Nare-remind mismo ang sarili mo, anak ko ng Diyos. Hindi ako lumalakad sa dilim. Ako'y galing na sa dilim. Hinango na ako ng Panginoon. I-claim mo yan. Hinango ka na ng Panginoon para hindi mo na maisip na bumalik. Galing ka na doon sa pusali. Lumudlog ka na naman. Pero ako'y anak ng Diyos. Ibang klase yun. Ako'y tinubos ng Panginoon. Kahit anong accusation ni Satanas. Kaya napakalaga mga kapatid, yung bibig natin, gamitin natin, i-declare, without second thoughts, i-declare natin with faith, ang salita ng Panginoon, tingnan yung mga kapatid, anong epekto. Pero kung, ulitin ko, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Bakit binanggit unang mouth? Ibig sabihin, mga kapatid, i-declare mo ang salita ng Panginoon. Ano ang identity mo? Ang pagkakilanlan mo, ikaw anak ng Diyos, tinubos ng dugo ni Jesus. Praise God. At ang Panginoon nangako sa iyo na hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Aalalayan kita, tutulungan kita sa lahat ng iyong laban. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Kung ganun mga kapatid, ibang mag-iipekto sa isip mo, sa puso mo mga kapatid. Kaya napakahalaga, speak the word, sabihin mo talaga. Hindi lang pag ganun mga kapatid. Ano ang sabi? This book of the law shall not depart of thy mouth, and thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe. O kita mo, paano mo ma-observe mga kapatid? Minsan mo lang naalaala. Minsan mo lang sinabi. Nakakalimutan yan. Pero day and night. Kasi powerful ang salita ng Panginoon. Kaya pag umatake si Satanas, puro batuhin mo ng salita ng Diyos. Tingnan mo mga kapatid. Kung hindi siya mga kapatid ko, kakaratil ng takbo yan. Resist the devil and he will flee from you. Yan ang power. Kapag ka ang salita ng Panginoon nasa iyong bibig. Hallelujah. At ikaw mismo, yung mga kahinaan natin, yung mga ginagawa natin, kapag banggitin mo ang salita ng Diyos, doon na pipigil mga kapatid. May power may gusto kang gawin. Banggitin mo ang salita ng Diyos, yun na ngayon ang magbibigay sa iyo ng power mga kapatid. Powerful, diba? Binasa kanina. The word of God is powerful. Ngayon, yun ang sabi, huwag ihiwalay sa iyong bibig para hindi ka masasyalisihan ni Satanas. Hindi ka magapit ni Satanas. Dahil ang Panginoon mismo nagbigay sa atin ng halimbawa. Nung siya'y subukin, nung siya'y tuksuin ng away, gawin mo ang tinapay ito. Gutom ka na, gawin mo na ang batong ito tinapay. Nasusulat, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Layas sa tanong, sabi nga. Pagka sunod na naman, encounter na naman, bibigay ko lahat ng kaluwan na ito, sumamba ka naman. Nasusulat, Diyos lamang sambahin mo. Wala na siyang nagawa. Ngayon sa atin, ganun, example yan ni Christ. Kaya lagi tayong
nadadala ng ating laman, nadadala o natatalo ng kalaban dahil mga ngungo, mga pipi. Kulang sinasabi. Di ba sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. Iyan ang power ng bibig. Kaya nilagyan tayo ng bibig para sabihin natin ang salita ng Panginoon as a weapon. Matagal na tayo na naglilingkod sa Panginoon. Mga Kristiyano tayo, mga kapatid. Ngayon, i-internalize natin. Baga, ano natin ba? Yung salita na, paniwalaan mo na iyan ay totoo at powerful. Walang sino mang pwedeng bumangga dyan. Pati si Satanas, ano nga layas nga. Oh, layas nga. Sino pa yung mga asungot dyan sa paligid mo na hindi lalayas? Kaya gusto yun ng mga kapatid. Mag-aral kayo sa akin. Kaya yung topic natin, magpahingalay tayo sa Panginoon. His repose. Ibig sabihin siya lang ng mga kapatid ang ating pahingaan. Dahil kung tayo, papahingalay tayo, andyan tayo sa piling ng Panginoon, sino bang makakagalaw sa atin? Amen. Walang sino mang makakagalaw sa kamay ng Panginoon kapag hawak ka ng Panginoon. Walang sino mang pwede, walang masamang darating sa iyo. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nako, lilim. Nasa lilim ka ng makapangyarihan. Sino gagalaw sa iyo? Wala. Everybody say praise the Lord. Kaya yun po mga kapatid, ang gusto kong ipaalam sa inyo, from now on, anumang hamon, anumang laban ng buhay, yung mga kahinaan, yung mga atake ng kaaway, speak the word. Sabihin mo mga kapatid, the Bible says, or God said, pag ikay nalulungkot mga kapatid, pag ikay nalulungkot, sabi na sa tanda, rejoice evermore, the Lord of the Lord is my strength. Uobra pa yung kalungkutan mo, uobra pa yung panglupaypay mo, ang kalakasan mo, ang kagalakan ng Panginoon. Banggitin mo bawat encounter mga kapatid. Ay, naku, wala na akong kasama, pinabayaan ako. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Naku, napakahirap ang Panginoon, hindi ito kaya, wala nang parang ito. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, ako'y sa inyo. At ako'y aalalay sa iyo ng aking kapangyarihan. Kita mo nga, yan mga kapatid, kaya nadilisip lang tayo ng kaaway. Nalalaman lang tayo ng kaaway dahil hindi natin verbalize, sinasabi, yung bibig natin, ibuka mo! Diba? Tingnan nyo. Halimbawa, galit na galit ka sa tao. Okay. Grabe mang humihinig ka sa galit. Pero walang salita na lumalabas sa iyo. Hindi niya alam na galit ka na. Hindi niya alam na grabe ng ano. Diba? Pero magsalita ka. Death and life ang kapalit yan. Buhay, kamatayan. Siya ba'y napagtibay o na-backslide? Kung bakit magsalita ka, kita mo yan. Speak the word. Okay, yun lang mga kapatid. Gusto kong ipaabot sa inyo. Dahil kailangan talaga ito. Malapit nang darating ang Panginoon, hindi na tayo mga mangmang, mga walang alam. Dapat ngayon maging knowledgeable na tayo. Gamitin natin ang weapons. Binigyan tayo ng weapons, hindi tayo. Sige, lumaban ka. Ano bang Diyos yan? Pinalalaban ako sa superpower, pagkatapos wala akong armas. Sabi niya, anak, naalaala ko talaga tuloy si Sister Audrey. Nakita ko sa Facebook. Ano ba ito? Talaga full battle gear. Naka-military attire. Mayroon pang baby Armalite. Talagang, ano ba yan? Pero, sasabi ko kay Chacha, nag-training. Tapos na nag-training si Juan. Sister Audrey, meron siyang baril, naka-uniform, complete uniform, at saka full battle gear. Sabi niya, ikayang pan, hindi kang gawin. Sabi ko talaga naman talagang nagagawa ng mundo. Wala nang milagro ngayon pa. Wala nang miracle. Kasi nung araw, talagang miracle. Hinati. Ang dagat na mapula, naging tuyo. Ngayon, ang AI, hatiin kahit sinong hatiin. Pwede nakaka-unbelievable. Pero yan ang nangyayari sa atin. Grabe itong nagagawa ng AI. Tatanungin kita personal, nakita kita. Ikaw ba yun? Kita mo pa.
Kita mo, grabe yun. Sabi ko, ito si, sunod na ata ito. Mas malupit pa ito kay Sir Pibbs. Kay Sir Pibbs, nag-aral, nagkuhan siya nag-training. Pero, kailan lang yung kasama si Rodrick? Na kahit complete uniform na. May baril, lahat complete bala. Talagang ready for war. Mga kapatid, ganyan ang ginawa ng Panginoon. Pahaharapin tayo sa demonyo, pero lahat ng kagamitan ng Panginoon, anak, isuot mo ito! Nasa sa iyo pag hindi mo isunuot. Huwag mo sisihin ang Panginoon. Lumaban ka sa laban. Humarap ka sa laban, wala kang weapons. Sabi niya, dalhin mo. Ayaw ko. Kaya ko ito sa sarili ko. Sabi, wala. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yun po ang aking iwan sa inyo mga kapatid. From time to time, open your mouth. Huwag lang sa masama. Huwag lang yung kasinungalingan. Huwag lang yung galing sa diablo. Open your mouth. Speak the word of God. Quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the joints and marrow, and this of the discerner of the thoughts and the intents of the heart. One time nga, ihado sinampalan ko, alam ihado, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pag nag-i-exercise ako, pinapalampas ko lang yung mga tao, akala nila baliw ako. Dahil ang bibig ko, ang bilis-bilis pa. No. Dahil mga kapatid, wala na akong sinasayang na panahon. Pag nakaupo ako, isang chapter, ilang minuto lang yan. Hindi sa pagmayabang. Dahil sabi ko, Panginoon, kahit matanda na ako, kahit na yung Panginoon hindi pa huli. May power. Kaya instead, mag-isip ako ng iba. Instead, masakit ang puso ko. Gano'n ako lang salita ng Panginoon. Nawawala. Amen? Amen. Ayan lang gusto ko ihabilin sa inyo. Instead na mag-isip kayo, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang iisipin nyo. Dahil may power yan, magwawagi tayo na. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo.